Guys, so happy Wednesday. Katatapos lang ng aming online Zumba. So day 2 na ng aming fitness goals. At ayan guys, nainom ako ngayon ng Luxleam 4-Season Beauty Dew. So perfect na perfect siya after ko magpawis, after ko mag-exercise, after namin mag-Zumba. So ayun, kung gusto nyo i-try ito, check out nyo na sa Yellow Basket. Ang sarap niya guys, promise. So, by the way, kumusta naman ang inyong araw today? So, anyway, kumusta naman ang inyong mga araw? I hope you're doing good, guys. And sana magandang naging takbo ng inyong mga araw. So, ang thought for the day natin is smile at your problems. So, kanya-kanya tayong problema ang kinakaharap. Nasa sa atin na lang talaga yun kung paano natin dadalhin. Katulad ko, madami rin akong problema sa buhay, pero nakukuha ko pa rin ngumiti. Kasi palagi niyong tatandaan na kahit anumang sitwasyon natin sa buhay, patuloy lang tayong magpasalamat sa Diyos. We have to exercise the master of gratitude. So, palagi niyong tatandaan na yung mga pinagdadaanan nating pain, problems, trials, challenges sa buhay, is pinibigay sa atin ni Lord kasi alam natin kaya nating lagpasan. And maybe, one of God's way, kaya pinapa-experience niya sa atin yung mga pain or struggle sa buhay, is for us to be strong. Binibigay niya lang sa atin yung mga yan para subukin yung kakayahan natin, subukin yung pagiging malakas natin, yung pagiging matatag natin. And syempre, pag nalagpasan nyo yan, it's a lesson to learn. So, yung mga struggle, mga experience natin sa buhay, yung mga pains natin na nararamdaman ngayon, teaches us a lesson. Marirealize mo yan once na malagpasan mo siya. Kasi hindi naman yan bibigay basta-basta ni Lord ng walang dahilan. So, I believe in the saying na everything has a purpose. Parang everything happens for a reason. Parang I'm questioning everything na bakit sa akin binibigay yung problema na yun. But later on, I realized na sobra akong binold nito as a stronger person. So, alam nyo ba, yung pagkakaroon ko ng anxiety before is one of the reason kung bakit napakatatag ko ngayon. Kasi noon, parang gusto ko na sumuko, gusto ko na sukuan yung buhay ko because of experiencing anxiety. So, nung naka-cope up ako or naka-recover ako from my anxiety, sobrang doon ko na-realize kung paano ako tinuruan ito maging matatag sa buhay. Kung paano ako tinuruan ito maging matapang sa buhay. Also, yung pinagdaanan ko na yun made me appreciate small things, made me appreciate everything I have in my life. And most importantly, nilapit niya ulit ako kay Lord. That's the greatest thing na tinuro sa akin ng pagkakaroon ko ng anxiety. Yung pinagdaanan ko talagang nag-suffer ako for almost a year having anxiety. And that's the time that I realized na super powerful talaga ng prayer sa lahat ng bagay. Kaya kung may mga problema man tayong pinagdadaanan or may mga dinadamdam tayo, may mga bagay na nagpapahirap sa atin, hindi yun rason para tayo bumitaw, para tayo sumuko. Instead, yun ang rason para bumangon tayo, para mas maging matatag, para mas lumaban tayo sa buhay. So, palagi niyong tatandaan, every time na may ma-encounter kayong hindi magandang pangyayari sa buhay niyo, naghihirap man kayo, may problema man kayo, may mga pinagdadaanan man kayo, may mga struggles man kayo sa buhay ngayon, ang sasabihin niyo palagi or isa sa isip niyo is, may rason kung bakit nangyayari to. And after mo matuto sa part na yan na binigay sa yung sitwasyon ni Lord, may magandang mangyayari after that. Kaya huwag masyadong magpalugmok or magpalamon sa problema. Araw-araw pa rin magdasal, araw-araw pa rin magpasalamat. Tignan pa rin natin yung mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay natin. Hindi man perfecto lahat, wala ka man ng lahat ng luho, lahat ng magagandang bagay sa buhay mo. Pero meron kang buhay na binigay ni Lord. Meron ka pang buhay na dapat alagaan at pahalagahan. Kaya mas piliin mong maging matatag, piliin pa rin nating magpasalamat, piliin pa rin nating maging masaya,